pa rin akong gumising kahit hindi naman ako magtitinda ng ulam. Labada day ko ngayon at maaga akong nagsimula. Pero habang naglalaba ako ay may narinig akong tumatawag sa akin sa labas. Tumayo ako para silipin kung sino ang tumatawag sa akin. Ang nasa isipan ko ay delivery rider. Madam, nauutal na sambit ko. Biglang nalalamig ang kamay at mga paa ko dahil nasa harapan ko ang mommy ni Xavier. Good morning, Sunshine. Nasaan ang apo ko? Tanong niya sa akin. Bakit po kayo nandito? Tanong ko sa kanya. Nandito ako para sa apo ko. Sagot niya sa akin. Please po. Huwag niyo pong kunin sa akin ang anak ko. Please po, madam. Sabi ko sa kanya. I'm sorry, Sunshine, pero wala akong balak na kunin ang anak mo. Gusto ko lang makilala ang apo ko kaya ako nandito. Sagot niya sa akin. Talaga po? Hindi niyo kukunin sa akin ang anak ko? Parang hindi makapaniwala na tanong ko sa kanya. Bakit ko naman kukunin ang anak mo? Ina din ako at alam ko ang pakiramdam kapag nawalay sa akin ang anak ko. May pakiusap lang ako sa'yo. Hayaan mo ako na makasama ang apo ko. Yan lang ang gusto ko, Sunshine. Sabi niya sa akin. Opo, hahayaan ko po kayo. Huwag niyo lang pong kukunin ang anak ko. Alam ko po na nagkamali ako pero labas po dito ang anak ko. Sagot ko sa kanya. Pasensya ka na kung natakot kita. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari sa'yo. Hahayaan kita na alamin ang totoo. Hindi ako mangingialam sa desisyon mo. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang apo ko. Siya lang. Sabi niya sa akin at niyakap niya akong bigla. Salamat po at sorry po. Sorry po talaga. Umiiyak na sabi ko. Nasaan ang apo ko? Malumanay na tanong niya sa akin. Nasa loob po siya. Sorry po, nabasa po ang damit niyo. Naglalaba po kasi ako. Nahihiya na sabi ko sa kanya. Okay lang. Pwede na ba akong pumasok? Tanong niya sa akin. Pasok po kayo. Gusto niyo po ba ng kape? Kahit ano anak ay okay sa akin. Nakangiti na sagot niya sa akin kaya naman lalo siyang gumaganda. Upo po muna kayo. Umupo naman siya. Ako naman ay pumasok sa kusina para ipagtimpla siya ng kape. Pagkatapos ay pumasok na ako sa silid namin. Sakto ang pagpasok ko ay gising ng anak ko. Binati ko siya, tinalikan ko. Ngumiti siya kaya alam ko na good mood siya ngayon. Binuhat ko siya at dinala sa labas para makita siya ng lola niya. Paglabas pa lang namin sa may pinto ay nakita kong tumayo si Madam Bea. Apo ko! Nakangiti niya kaming sinalubong. Hindi naman mailap si Lucio, kaya naman pumunta kaagad siya sa lola niya. Ang gwapo mo, apo ko. Kamukha mo daddy mo. Kausap niya sa anak ko. Dahil likas na malambing ang anak ko, kaya naman hinalikan niya ang lola niya. Mas lalo namang natuwa si Madam sa apo niya. Ako na may nakatingin lang sa kanilang dalawa. Masaya ako kahit na may takot pa rin akong nararamdaman. Ang ganda nilang pagmasdan na dalawa. Anak, huwag mo sanang mamasamain pero okay lang ba kung magpadala ko ng mga kailangan ng apo ko dito? Kung okay lang sa'yo? Sabi niya sa akin. Opo, okay lang po. Wala akong karapatan na tumanggi. Mas maigi na pumayag na lang ako kahit na nahihiya ako. Ang mahalagay hindi niya kukunin ang anak ko. Anak, di ba may ginagawa ka? Ako na bahala sa apo ko. Nakangiti na sabi niya sa akin at kanina pa niya ako tinatawag na anak. Naku, okay lang po. Mamaya ko na lang po tatapusin. Sabi ko sa kanya. Nahihiya ka ba sa akin? Kaya ko na ito at hindi ko naman itatakas ang apo ko. Natatawa na sabi niya sa akin. Sige po. Pinasabi ko sa kanya at bumalik na ako sa paglalaba. Mula dito sa labas ng bahay ay naririnig ko ang tawanan nila. Tuwan-tuwa siya sa apo niya. Inutusan ko si Ian na pumunta sa palengke para makapagluto ako ng tanghalian namin. Pagkatapos ko magsampay ay pumasok na ako sa loob ng bahay. Nagbihis na muna ako bago ako lumapit sa anak ko. Sunshine, ilang taon ka na? Tanong ni Madam sa akin. 20 po. Nahihiya na sagot ko sa kanya. Ang bata mo pa pala. Yumuko ako dahil nahihiya ako sa kanya. Dahil tama siya, napakabata ko pa. Ang bata ko pa para magkaanak. Wala akong ibig sabihin, anak. Sorry kung tingin mo hinuhusgahan kita. Gusto ko lang talaga malaman kung ilang taon ka na. Ayaw mo na bang bumalik sa restaurant? Tanong niya sa akin. Mas mabuti po na dito na lang ako. Okay naman po ang kita ko sa live selling. Sapat na po sa amin. Sagot ko sa kanya. Kung sa bagay mabuti na dito ka na lang para naman
maalagaan mo ang apo ko. Huwag mo sanang tanggihan ang tulong ko sa'yo para ito sa apo ko. Sabi niya sa akin. Salamat po. Pasensya na po kayo kung hindi na ako babalik sa trabaho. Alam ko po na galit sa akin sa Xavier. At hindi ko po alam kung may mukha pa po ako maihaharap sa kanya. Lalo na po kapag nalaman niyang nakaraan ko. Pero maniwala po kayo, hindi. Isang lalaki lang pong gumalaw sa akin. Ginawa ko lang po yun para may pera kami ng mga kapatid ko. Naulila po kami at palalayas kami ng tiyahin ko. Kaya po napilitan ako sumama sa kaibigan ko sa bar. At isinuko ko po ang sarili ko sa laking hindi ko kilala. Pagkatapos po ng gabing iyon, lumayo po ako at nabuntis po ako. Bumalik po kami dito hindi para hanapin ang ama ng anak ko, kundi para maghanap po ako ng trabaho para matustusan ko mga kapatid ko at ang anak ko. Naiiyak na pahayag ko sa kanya. Wala naman talaga akong balak na sabihin sa kanya ang totoo pero bigla na lang lumabas sa bibig ko. Hanggat maaari ay gusto ko sana na itago na lang sa sarili ko ang nakaraan na meron ako. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Huwag ka mag-alala dahil may magiging katuwang ka na. Naunawaan kita at sorry kung hinusgahan man kita. Nandito ako para sa'yo. Alam ko na maintindihan ka ni Xavier kapag narinig niyang paliwanag mo. Siguro sa ngayon, kailangan yung dalawa ng space. Busy din siya sa Cebu at alam ko na babalik siya. Babalikan ka niya. Kung sino man sa kanilang ama ng anak mo, matatanggap nila ito. I'm so proud of you dahil naging matatag ka. Napakabata mo pa para sa napakalaking responsibilidad, pero kinaya mo. Nakangiti siya pero may luha ang mga mata niya. Huwag po kayong umiyak. Sabi ko sa kanya, ang ganda mo bata at ang bait mo pa, kaya siguro minahal ka ng anak ko. Nakangiti na sabi niya sa akin. Magluluto po muna ako. Sabi ko sa kanya dahil ayoko na magdrama kami. Huwag na anak, nagpa-deliver na ako. Alam ko na pagod ka na sa paglalaba. Kakain tayo ng masarap ngayon. Alam ko na ayaw mo lumabas kasama ako kaya naman dito na lang tayo sa bahay niyo. Sabi niya sa akin. Thank you po. Naluluha na sabi ko sa kanya. Secret lang natin ito. Makakaasa ka na hindi ko sasabihin sa kanila ang tungkol dito. Hayaan kita na magsabi sa kanila. I respect your decision, sunshine. Sabi niya sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil niyakap ko siya ng mahigpit. Umiyak ako ng umiyak. Ngayon ko lang kasi naramdaman na may nakakaintindi sa akin. Ang buong akala ko ay wala. Pero ang bait niya. Ang bait niya dahil handa niyang itago ang sekreto ko kahit pa sa sarili niyang pamilya. Thank you po, madam. Call me mommy. Dahil anak na rin kita sa mula ngayon. Welcome to my family, sunshine. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung totoo ba ito o panaginip lang ang lahat pero kung panaginip man ito, sana'y magkatotoo. Dahil gusto ko rin na matanggap niya ako. Na matanggap niya ang anak ko. Xavier, bumalik ka na. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Sasabihin ko na. Sad ko sa sarili ko. Sa loob ng 1 linggo ay pabalik-balik dito sa bahay si Madam. Masaya ako dahil talagang magkasundo silang dalawa ng anak ko. At sa mga araw na dumaan ay napatunayan ko kung gaano kabuti ang puso niya. Mahal na mahal niya ang apo niya. Kahit sa akin ay mabait din siya. Wala akong masabi sa kanya. Anak, ayaw mo ba talaga na bumalik sa restaurant? Tanong niya sa akin. Halos araw-araw yata niya akong kinukulit na bumalik doon. Pasensya na po kayo, Madam, pero wala na po akong mukhang mayaharap sa mga katrabaho ko. Hindi ko po talaga kayang bumalik. Gusto ko kasi sana na matuto ka pa doon. Ano kaya kung mag-aral ka na lang ulit? Nakangiti na tanong niya sa akin. Naku, wag na po, magastos po. At baka mawala na po ako ng oras sa anak ko. Wala po mag-aalaga sa... Ako ang mag-aalaga. Putol niya sa sasabihin ko. Salamat po, Call me, mommy. Mas gusto ko na mommy ang itawag mo sa akin. Saad niya sa akin. Nahihiya po ako. Huwag ka nang mahiya sa akin. Malambing na sabi niya. Sige po, mommy. Ayan, mas bagay. Masaya na bulalas niya. Napangiti na lang din ako dahil para din pala siyang si Xavier. Miss ko na naman tuloy ang lalaking iyon. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Okay lang kaya siya? Kailan kaya siya babalik? Mabalik pa kaya siya? Mga tanong na tanging nasa isipan ko na lang. Gusto kong tanungin si Madam pero alam ko na wala akong karapatan na magtanong lalo kapag tungkol kay Xavier. Anak, okay ka lang ba? Opo.
Nakangiti na sagot ko kay mommy. Kahit naiilang ako, isusubukan ko pa rin na tawagin siyang mommy. Gusto niya kasi na iyon ang itawag ko sa kanya, kahit hindi pa naman namin alam kung kaya ba akong tanggapin ng anak niya. Hapon na umuwi si mommy at ngayon na may hinihintay ko si Yen na umuwi galing sa part-time job niya. Kanina pa ako panaytingin sa orasan na nakasabit sa may pader. Hinayaan ko lang na maglaro si Lucio habang nagtutupi ako ng mga damit. Nandito kaming dalawa sa sala. May narinig ako na ugong ng sasakyan sa labas. Tumayo ako para silipin. Bumaba si Yen sa kotse kaya naman kumunot ang noo ko. "Sorry ate, ngayon lang ako." Sabi niya sa akin. "Sino nagkatid sa'yo?" Tanong ko sa kanya. "Anak po ng boss ko ate." Sagot niya sa akin. "Lalaki o babae?" "Lalaki po ate, pero huwag ka mag-isip ng kahit na ano. Nagmagandang loob lang po siya." Sabi niya sa akin. "Bakit hindi pa siya umaalis? Ano pang hinihintay niya?" "Pasok na po tayo ate. Hayaan niyo na po siya, alis din po yan. May kausap lang po siya sa phone o bumaba ako sa kotse niya. Baka nakikipag-usap pa rin po hanggang ngayon." "Siguraduhin mo na walang ibang ibig sabihin ito." "Opo ate, wala ka bang tiwala sa akin?" Nakangiti na tanong niya. "Meron pero sa mga nakapaligid sa iyo ay wala. Lalo na't hindi ko naman sila kilala." Sagot ko sa kanya. "I love you ate." Malambing na sabi niya sa akin. "Mahal ko din kayo. Kumain ka na ba?" Tanong ko sa kanya. "Kumain na po ako ate. Matutulog na po ako. Maaga pa po ang pasok ko bukas pag natuloy po. Wala po kasing announcement sa GC namin kung tuloy ba na walang pasok." Sabi niya sa akin. "Sige, lalabas lang ako para ilak ang gate." Sabi ko sa kanya. Nang lumabas ako ay nagulat ako dahil nasa labas pa rin ang kotse. Hindi pa rin ba siya tapos sa pagkikipag-usap? Hindi ko nalang pinansin at mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Pinatulog ko na agad ang anak ko at kagaya ng mga nangyayari sa akin ay nakatitig lang ako sa phone ko. Ganito ako palagi kapag hindi pa ako inaantok. Wala sa sariling tinawagan ko ang number niya gamit ang bago kong number. Ring lang ng ring ang phone niya. Siguro itulog na siya. Itinabi ko na ang phone ko para matulog na ako. Pero para akong atakin sa puso nang nag-ring ang phone ko. At nang tingnan ko ito ay si Xavier ang tumatawag. Hindi ko alam ang gagawin ko pero traidor ang kamay ko dahil bigla ko nalang pinindot ang answer button. "Hello? Hostess?" Kagad na pumatak ang mga luha ko. Sobrang namimiss ko siya. Ang boses niya, ganoon pa din. "Hello? Hostess?" Tanong niya ulit sa akin. "Hey, you're wasting my time." Kaysa sumagot ay mas pinili ko na patayin ang tawag. Napakagulo na naman ako. Hanggang sa biglang sumagi sa isipan ko na i-text ko na lang siya. "Sorry po, namali lang po ng daya." "Okay." Napangiti ako dahil kahit papaano nag-reply siya pero patuloy pa rin sa pagpatak ang mga luha ko. "Sana'y okay ka lang palagi. Mahal na mahal kita." Saad ko habang nakatingin sa screen ng phone ko. Gusto ko siyang makita pero natatakot din ako. Takot ako dahil alam ko na may kasalanan ako. Kaya minsan kapag ganito na mag-isa ko, iniisip ko na sana hindi ko na lang sana hinayaan na mahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko na lang sana siya minahal. Na sana hinayaan ko na lang siya na maging masaya sa piling ng iba. Sana hindi lang din ako pumatol sa kanya. Siguro ngayon ay tahimik lang ang buhay namin. Pero tuwing naiisip ko na ibang babae ang mahal niya ay nasasaktan ako. Kasi gusto ko ako lang. Ako lang ang mahal niya. Paano ko magpakilala na kaya ako sa kanya sa text? Sabihin ko na kaya na ako si Sunshine. Para alam niya. Para kung magalit man siya sa akin ay mahalaga na sabi ko sa kanyang nais ko sabihin. Kaya naman kinuha ko ulit ang phone ko. Bala ko na magpadala ng mensahe sa kanya. Gusto ko nang tapusin ang lahat sa amin kahit nasa text man lang. Dahil alam ko na wala na itong patutunguhan pa. "Xavier, ako to si Sunshine. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo. Sa lahat ng ginawa ko. Alam ko na nasaktan kita. Sorry, pero hindi talaga tayo pwede. Sana'y makahanap ka ng babae na mamahalin ka. Yung babae na hindi kayo iwan sa ere. I'm sorry, at ingat ka lagi." Huminga muna ako ng malalim bago ko pinindot ang send. Sana'y huling iyak ko na ito. Kasi ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko na lang kalimutan ang lahat sa amin ni Xavier. Wala akong kilalang Sunshine. Basa ko sa reply niya. Oo, mas mabuti na wala kang kilala na Sunshine. Kasi sinaktan lang yan damdamin mo.
kausap ko sa phone ko kahit na parang sinasaksak ang puso ko ngayon. Kinabukasan ay hindi ko na kayang idilat ang mga mata ko. Sobrang maga dahil sa pag-iyak ko. Hindi ko kasi alam kung anong oras na ako tumigil. Basta ang alam ko ay nakatulugan ko na lang ang labis na pag-iyak. Sabado ngayon at walang pasok ang kapatid ko kaya naman alam ko na nasa kanya si Lucio. Nagising ako kanina noong kinuha niya ang pamangkin niya at hindi natuloy ang pasok nila. Inayos ko muna ang higaan namin bago ko lumabas sa silid. Yan? Si Lucio nasa... Xavier? Para akong pinako sa kinatatayuan ko. Xavier! Nautal na sambit ko sa pangalan niya. I'm not Xavier. Sagot niya sa akin. Ikaw sa Xavier. Sabi ko sa kanya at mabilis akong lumapit sa kanya. Niyakap ko siya ng ubod ng higpit. Nakatayo lang siya at hindi man lang yumakap sa akin pero hindi ako bumitaw dahil para sa akin ay siya sa Xavier. I'm Simon. Pumunta ako dito dahil gusto ni Mommy na lumipat kayo sa bahay. Sabi niya sa akin. Huh? Bakit? Tanong ko sa kanya sabay layo sa kanya. Hindi ko alam. Sinusunod ko lang ang utos niya. Sagot niya sa akin. Dito lang kami. Hindi kami sasama sa'yo. Hindi pwede. Magagalit sa Mommy kapag hindi mo siya sinunod. Sabi niya sa akin. Sasama kami sa'yo pero hindi para tumira sa inyo. Kakausapin ko lang sa madam. Wala akong balak na bumalik sa restaurant. Sabi niya sa akin. Magbihis na kayo dahil may mga trabaho pa ako. And please lang, pakibilisan. Sabi niya sa akin at umupo sa may sofa. Napabuntong hininga na lang ako. Pumasok ako sa room namin at tinasikaso ko si Lucio. Kinuha ko rin ang phone ko para tawagan si madam pero hindi siya sumasagot sa akin. Kaya naman naligo na ako at nagbihis na rin kami lahat. Sumama kami sa kanya. Habang nagmamaneho si Simon ay hindi ko maiwasan na hindi siya titigan. Para siyang si Xavier. Oo, magkakambal sila pero kahit papaano ay kilala ko si Xavier. At nakikita ko sa kanya ang lalaki mahal ko. O baka namimiss ko lang talaga siya. Stop staring at me. I'm not your boyfriend. Saway niya sa akin. Sorry, akala ko kasi ikaw si Xavier. Nasa Cebu pa siya at hindi ko alam kung kailan babalik dito. Baka nga hindi na babalik. Seryoso na sabi niya. Hindi na lang ako nagsalita at naging tahimik ako hanggang sa pumasok ang kotse niya sa isang malaking gate. Namangha ako sa ganda ng bahay nila madam. Parang nakakahiyang pumasok. Tahimik lang ang mga kapatid ko hanggang sa tuluyan na kaming tumigil sa parking lot nila. Unang lumabas sa kotse si Simon na para bang si Xavier. Ate, ang laki ng bahay nila. Sabi ni Yen. Kinakabahan ako yan. Mabait naman si madam kaya sigurado ako na safe tayo dito. Ate. Nakangiti na sabi niya sa akin. Sana nga. Sabi ko sa kanya. Bumukas ang pinto sa gilid ko kaya naman lumabas na kami ni Lucio. Hanggang sa sinalubong kami ni madam. Mabuti naman dumating na kayo. Tayo na sa loob para mag-breakfast. Sabi niya sa amin. Madam, pwede ko po ba kayo makausap? Mamaya na lang sunshine. Nakangiti na sagot niya sa akin at kinuha niya si Lucio. Simon, sumabay ka na sa amin. May meeting pa ako, Mom. Mas mahalaga pa bang meeting mo? Mataray na tanong ni madam sa anak niya. Okay, fine. Saan dito at nauna nang pumasok sa loob. Pasensya ka na, Sunshine. Masungit yan pero mabait naman. Mas makulit lang si Xavier kaysa sa kanya. Saad sa akin ni Mommy. Sigurado po ba kayo na siya si Simon? Kasi para po siyang si Xavier. Same po kasi sila ng pabango. Tanong ko kay Mommy. Siya si Simon. At akong bumibili ng pabango nila kaya same talaga sila. Nakangiti na sagot niya sa akin. Ganoon po ba? Tayo na sa loob para makakain na tayo. Sabi niya sa akin. Okay po. Sumunod kami sa kanya sa loob. Kung namangha ko sa ganda ng labas ng bahay nila ay mas na-amaze ako sa ganda dito sa loob. Ngayon ako mas nahiya sa kung anong meron ako. Para lang pala akong langgam sa kanila. O baka nga walang langgam dito sa bahay nila. Lalo ko tuloy gusto lumayo kay Xavier pero kahit na hindi ako lumayo sa kanya ay siya na siguro ang kusang lalayo sa akin. Lalo na sa ginawa ko sa kanya. Pumasok kami sa dining area nila. May long table at nakaupo si Chef Jeff. Sa gitna, may dalawang babae na magkamukha na sa tingin ko rin ay kambal din. Pinakilala nila ang sarili nila sa akin. Ang ganda ng pamilya nila. Wala dito ang kakambal ni Simon na babae at ganun din si Xavier.
Kumain lang kayo, huwag kayong mahihiya. Magilaw na sabi ni Madam. Salamat po. Iha, simula ngayon ay dito na kayo sa bahay. Sabi ni Madam na ikinagulat ko. Bakit po? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. Yun ang gusto ni Xavier. Madam, sorry po pero alam ko na hindi yun ang gusto ni Xavier. So, sinasabi mo ba na sinungaling sa mommy? Galit na tanong sa akin ni Simon. Hindi naman sa ganoon. Alam ko kasi nagalit sa akin sa Xavier. At isa pa magiging pabigat kami dito. Okay naman kami sa bahay na tinutuluyan namin. Sabi ko sa kanya. Huwag niyong pilitin kung ayaw. Galit na sabi niya at tumayo na saka umalis. Tama po siya. Sa bahay na lang po kami. Sunshine please. Dumito na lang kayo. Parang naiiyak na sabi sa akin ni Madam. Madam kasi kahit isang buwan lang. Hindi mo ba ako kayang pagbigyan? Tanong niya sa akin. Isang buwan po? Oo, kahit isang buwan lang. Alam ko na alam ang dahilan ko. Sabi niya sa akin. Pumayag ka na iha. Sabi sa akin ni Chef Jeff. Tumingin ako sa mga kapatid ko. Nakangiti lang sila sa akin. Tumingin din ako sa anak ko. Alam ko na napapagod na si Madam sa pabalik-balik sa bahay namin. Paano po si Xavier? Baka po magalit siya sa akin. Nag-aalala na tanong ko sa kanya. Don't worry about him. Hindi pa siya uuwi dito. Sapat na sa akin ang isang buwan. Kahit isang buwan lang. Sagot niya sa akin. Okay po. Sagot ko sa kanya. Thank you, Sunshine. Lumapit sa akin si Madam at niyakap niya ako. Pangako, safe ang lahat. Bulong niya sa akin. Salamat po. Natapos na lang kaming kumain na hindi na talaga bumalik si Simon. Ipinasyal kami ni Madam sa buong bahay. Ito ang silid niyo ni Lucio. Nakangiti na sabi ni Madam. Salamat po. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Thank you dahil pumayag ka na dito na muna kayo. Sorry dahil nagsinungaling ako kanina. Sabi niya sa akin. Madam, natatakot po ako. Paano po kapag umuwi na sa Xavier at nandito pa rin kami? Aayusin natin ito. Alam ko na mahal mo ang anak ko at sigurado ako na ganoon din siya. Baka nga matuwa pa siya kapag nakita ka niya. Sigurado ako na namimiss ka na niya. Sabi niya sa akin. Namimiss ko na rin po siya. Kung mismo ang kapatid ko, dapat hindi mo siya binabaliwala. Biglang nagsalita si Simon sa may pintuan. Anak, nagsasabi lang ako ng totoo mo. Oo, alam ko na may kasalanan ako. Pero mahal na mahal ko siya. May mga bagay lang talaga na hindi mo maiintindihan. May dahilan ako. Naiiyak na sabi ko sa kanya. At ano namang dahilan? Asaktan siya at paasahin siya? Hindi mo na kailangan pang malaman. Hindi ko naman gustong tumira dito. Kung hindi dahil kay Madam ay hindi ko ipipilit ang sarili ko. Sabi ko sa kanya. Tumingin ako sa mga mata niya pero siya ang unang umiwas at umalis. Para talaga siyang si Xavier sa kilos niya. Madam? Si Simon po ba talaga siya? Anak, don't mind him. Ganyan lang yan siya. Kapag kapatid niya na ang pinag-uusapan. Sabi sa akin ni Madam. Pero, si Simon po ba talaga yun? Tanong ko ulit dahil parang si Xavier talaga siya. Oo naman anak. Makikita mo rin ang pagkakaiba nilang dalawa. Sagot niya sa akin habang nakangiti siya. Madam, tutulong po ako sa mga gawaing bahay para po hindi kami maging pabigat dito. Ayoko po na wala akong ginagawa. Sabi ko sa kanya. Huwag mong isipin iyan pero ikaw ang bahala. Isipin mo na bahay mo na rin ito. Huwag ka mahihiya sa amin. Masaya kami na nandito kayo. Pero hindi rin kita pipigilan sa mga gusto mong gawin. Alam ko naman na hindi ka sanay na walang ginagawa. Sabi niya sa akin. Thank you po, Mommy, ang gusto ko itawag mo sa akin, Sunshine. Putol niya sa sasabihin ko. Nahihiya po kasi ako. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Kasi po, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Tanggap kita sa kung sino at kung ano ka. Kaya huwag ka mag-isip ng kahit na ano, Sunshine. Pamilya tayo dito. Yan ang lagi mong tatandaan. Opo, salamat po, Mommy. Nahihiya pa rin na sabi ko sa kanya. Ayoko na ng Madam. Gusto ko nang marinig sa iyong salitang Mommy. Sabi niya sa akin. Opo, Mommy. Thank you, anak ko. Malambing na sabi niya sa akin. Mommy, uuwi po muna ako sa bahay. Kukunin ko lang po mga ibang gamit namin. Paalam ko sa kanya. Sige anak, ako nang bahala kay Lucio. Sumabay ka na lang kay...
Simon, sabi niya sa akin, "Huwag na po, magjo-jeep na lang po ako." Sabi ko sa kanya, "Sige anak." Bumaba kami at nagpaalam ako kay Ian na kukunin ko lang ang mga gamit namin sa bahay. "Simon, sabi mo na sa Sunshine." Biglang sabi ni Mommy. Ang buong akala ko ay okay na sa kanya na hindi ako sasabay kay Simon. "Okay, Mom." Parang galit na sagot dito sa mommy niya. "Bilisan mo na, baka mag-inarte ka pa." Suplado na sabi niya sa akin. Hindi na lang ako kumibo at sumunod na lang ako sa kanya. Sa lugod sana ako sasakay pero masamang tingin ibinigay niya sa akin. "Ano akala mo sa akin, driver mo?" "Sorry." Mahina na sabi ko. Hindi ko alam kung ano bang nagustuhan sa'yo ng kapatid ko. Kahit mahina narinig ko pa rin ang malinaw. Inayos ko na lang ang seatbelt ko at itinuon ko na lang sa labas ang atensyon ko. Ayokong tumingin sa katabi ko. Magkamukha silang dalawa kaya baka mamaya matulala pa ako sa kanya. Sobrang namimiss ko na si Xavier pero wala akong karapatan na mamiss siya. Tumigil na ang kotse sa tapat ng gate namin. "Salamat sa pagsabay sa akin." Sabi ko sa kanya at hindi na ako tumingin sa kanya. Hindi siya nagsalita kaya naman bumaba na ako sa kotse niya. Dire-diretso lang akong pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko ay kaagad ko inayos sa mga gamit namin. Konti lang ang dadalhin ko dahil maglalaban na lang ako palagi. Ayoko naman na itambak doon ang mga gamit namin. Napatingin ako sa mga paninda ko. Bahala ko na bumalik dito para sa live selling ko. Paglabas ko sa may pinto ng kwarto ay halos atakihin ako sa puso dahil nakaupo lang naman sa may sofa sa Simon habang nakatutok ang atensyon niya sa phone niya. Bakit ka nandito?" Tanong ko sa kanya. "Sabi ni Mommy, hintayin kita." "Pero di ba may trabaho ka? Sabi mo may mga meetings ka." "Cancelled na lahat." Sagot niya sa akin. "Hindi mo naman ako kailangan na hintayin. Kaya ko na ito." Sabi ko sa kanya. "Ganyan ka ba talaga?" "Bakit?" Kunot noon na tanong ko sa kanya. "Ang hilig mong tumanggi. Ang malas na ba ni Xavier dahil ikaw ang nagustuhan niya?" Sabi niya sa akin. "Oo, tama ka. Malas nga siya sa akin. Kaya ko nga inilalayo ang sarili ko. Pero ang mommy mo lang naman na may gusto. Kung iniisip mo na isinisiksik ko ang sarili ko sa bahay niyo o sa pamilya niyo, hindi ko yun gusto. Kasi gusto ko nalang nabuhayin ang anak ko at mabuhay na kasama siya. Single sa Xavier at hindi kami bagay. Kahit kailan hindi kami pwede. Hindi ako nararapat sa kanya." Nasasaktan na sabi ko sa kanya. "Pero bakit ka pumunta sa bahay namin? Kung ayaw mo palang isiksik ang sarili mo sa amin." Tanong niya sa akin habang seryoso pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. "Huwag kang mag-alala. Hindi kami magiging pabigat sa inyo. Isang buwan lang naman at pinagbibigyan ko lang nais ng mommy mo. Pagkatapos ng isang buwan ay aalis na kami. Lalayo na kami sa lugar na ito na hindi na magpapakita sa inyo." Sabi ko sa kanya at tinalikuran ko siya. Shit! Narinig ko ang mahina niya mura. Bumagsak ang kanina ko pa pinipigilan ng mga luha. Habang kausap ko siya ay para talaga siyang si Xavier. Sana nga, siya na lang si Xavier. Para matapos na ito. Para hindi ko na kailangan pang ilihim sa kanya ang totoo. Para matapos na ang lahat sa amin dalawa. Pinunasan ko ang luha ko para matapos ko ng ginagawa ko. Baka uminit pa ang ulo niya at buliwan pa ako dahil sa pagiging mabagal ko. 2 bag lang ang dala ko at may isang storage box para sa mga gamit ni Lucio. "Ito na bang lahat?" "Oo, ako na magbubuhat niyan." Sabi ko sa kanya. Hindi siya nakinig at siya na lang ang nagbuhat papunta sa may kotse niya. Pagpasok ko sa kotse niya, kaagad kami bumiyahe pa uwi pero nagtataka ako dahil ibang daan ang tinatahak namin. "Saan tayo pupunta? Hindi ba tayo uuwi sa inyo?" "Uuwi. Pero hindi naman ito ang daan pa uwi sa inyo. May dadaanin lang ako." Sabi niya sa akin. Okay, sorry." Nahihiyang sabi ko sa kanya. "Kumain na muna tayo." Sabi niya at pumarada sa harap ng rides. "Ikaw na lang, hindi ako nagugutom." Sabi ko sa kanya. Kahit nagugutom ako, hindi ako papasok ulit sa lugar na iyon. Sobrang kahihiyan ang ginawa ko at wala akong lakas na loob na pumasok pa sa loob. Wala na akong mukha na maiharap pa sa mga katrabaho ko dati. "Late lunch na pero hindi ka pa nagugutom?" Nakakunot ang noon na tanong niya sa akin. "Ikaw na lang ang kumain. Bakit man tagas ng ulo mo?" Tanong niya sa akin at alam ko na nagpipigilan siya ng galit niya. Ayoko nang pumasok sa loob, kaya huwag mo na lang ako pilitin kasi okay lang ako. Hindi ako gutom. Hindi ko na malaya na tumaas pala ang boses ko. "Bahala ka sa buhay mo."
Mabilis siyang lumabas sa kotse niya at naiwan na lang ako mag-isa dito. Napabuntong hininga na lang ako. Lalo yatang magiging magulo ang buhay ko ngayon. Isa sa dahilan kaya ako pumayag kay Madam dahil ayoko na malaman ng lahat ang sekreto ko. Hindi pa ako handa at hindi ko alam kung kailan ba ako magiging handa.